Hi mga mamis! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So gusto ko lang mag-share about dun sa experience ko dun sa ito. Aking 3 years old na to na tuwing madaling araw bigla na lang siyang inuubo. Yung ubo na bigla na lang siya talagang nasusuka. Lalo na pagka after niyang maggatas. Tapos akala ko bumabalik na sa tulog. Tapos maya-maya bigla na lang siyang umuubo. Susuka, tapos kahit hindi siya umiinom ng gatas, may minsan talaga na bigla na lang siya talagang umuubo, tapos na-i-stress ako nun kasi kailangan mong labhan yung mga yung nasukahan niya. So medyo nakaka-stress siya. So i-share ko lang siya kasi almost 3 weeks din yun. So mga 1 week pa lang talaga na ganon. Na ako, nag-research, nag-try na ako ng mga kung ano-ano. Tapos, yung ate ko naman, advice naman niya na ipahilot ko na lang daw, baka lamig lang. Kasi tuwing madaling araw lang siya. Tapos, sa ate ko kasi, ganun din yung anak niya, so magkapareho lang yung edad nila, 3 years old. And, yun nga, hindi pa ako nakinig sa kanya na ipapahilot. Kaya sinubukan ko muna yung mga alam mo yung nabibili dyan sa makikita mo online, sa Shopee, ang dami mga advertise dyan na mga herbal bath, yung ibababad lang, mawala daw yung mga, tapos yung mga baby balm. So sinubok ko muna yun guys, and parang kasing wala siyang effect sa kanya. Kaya mga after almost 2 weeks, nag-decide ako na sige, pahilot ko na lang muna siya. Kasi hindi ko siya muna pina-check up kasi parang normal lang naman siya. Wala naman siyang ibang may mga lagnat or maano ba siya. Wala naman, hindi naman siya. Normal lang siya talaga, active, very active, kumakain, malakas uminom ng gatas. Yung tuwing madaling araw lang talaga siya, biglang ubo-ubo, tapos talagang nagsusuka ba. Diyos ko, talagang hindi ko alam kung pero since ganun din talaga sa ate ko na kaedad niya. So ayun, sinubukan ko siyang ipahilot. After mahilot, naman, parang effective naman yung hilot. Tapos, ang ginawa ko nun, binabantayan ko na lang tuwing nagpapainom ako ng gatas. Ginawan ko na rin ng paraan na yung binabantayan talaga yung pagtulog niya na hindi siya naka-flat. So, lagi ko siyang inaangat ko yung dito sa shoulder niya hanggang dito sa ulo, lalagyan ko na parang naka-elevate yung position niya. So, lagi kong binabantayan talaga yon kasi parang ayaw ko na siyang magsuka dahil ang hirap maglaban ng mga bedsheet halos every other day. Hindi naman minsan may isang night na hindi siya pero halos magkasunod-sunod talaga minsan. So, ang hirap maglaba. So, ayun, binabantayan ko yung pagtulog niya and inielevate ko siya lagi. Tapos pagka nag-umpisa siyang mag-ubo, pinapaupo ko siya agad, tapos ginaganyan ko yung minamassage ko yung likod. Tapos yun, ganun ang ginagawa ko guys, elevate lang talaga, lalo na pag after siyang maggatas, ipatagilid ko siya na naka-elevate. So ganun ang ginawa ko sa awa ng Panginoon. Mga almost 3 weeks din yun na napansin ko na parang nawala na rin naman. Kasi kung magtuloy-tuloy talaga, so magde-decide ako talaga magpa-check up na, pero nawala na rin naman siya. Kaya hindi na ako umabot sa pagpapa-check up. So yun lang ang aking ma-share. So wala akong ibang wala akong ibang ginawa kundi yun lang. Pinantayan ko lang yung pagtulog niya, tapos yung hilot, nagpahilot ako. So hindi ko alam kung alin doon ang naging effective or maka normal lang ba talaga ganun na edad, kasi wala naman na ngayon. Then ang kasunod nun, i-share ko na naman sa susunod na video yung nangangati naman ng ilong niya, biglang nangangati. So grabe yung mga ganong experience ba, siguro part na yun sa milestone. So iba-iba yung mga bata kasi yung ate niya walang problema so ito lang talaga yung bunso. So mahirap kasi parang napaka-sensitive. So, ayun lang yung aking ma-share. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye.